Batiin mo naman yung katabi mo, sabihin mo, isang pinagpalang 2023 sa'yo. Ayan. At syempre, maganda naman sumasagot ka din pag binati ka. Sabihin mo rin, isang pinagpalang 2023 rin sa'yo. Ayan. Okay. Nung nakaraan po, we declared year 2022 is the year of double-double blessings. Sino nakakaalala? Kasi nga 20 tapos 22. So it's the year of double-double blessings. Sino po yung nakaranas ng double-double blessings nung year 2022? Amen. Kaya naniniwala po ako, since ngayon po ay year 2023, we will be experiencing double-double blessings and more. Ayan. Okay. Bakit and more? Because the Lord wants to multiply your blessings. Ano? Gusto po ng Diyos na yung naranasan mong pagpapala noong 2022 ay mas palawakin, paramihin at pasaganahin niya pa ngayong year 2023. Sino po may gusto nun? Amen. Kasi nga po, nasabi ko naman na sa inyo last Sunday, na ngayong 2023, we will catch the vision of multiplication. Okay, everybody say multiplication. Yan. So may pararamihin po ang Diyos sa buhay natin. Okay. Ang title po ng isi-share ko sa inyo ngayong umaga at mukhang isi-series ko uli ito kasi ito po ay 7 points. Ayan. So baka 3 lang muna ngayon or 4, we'll see. Ang title po ng isi-share ko sa inyo ay Catch the Vision of Multiplication. Yan. Sa Bible po, meron pong isang pangyayari. Makikita po natin sa 2 Kings chapter 4. Beginning verse 1 up to the following verses. Babasahin ko po sa inyo yung kwento. Minsan, ang asawa ng isa sa mga propeta ay lumapit kay Eliseo. Sinabi niya, "Hindi po kaila sa inyo na ang asawa ko'y namuhay ng may takot kay Yahweh hanggang sa mamatay. Ngayon po, ang 2 kong anak na lalaki ay gustong gawing alipin ng isa sa mga pinagkakautangan namin." Ayan. So, ano nangyari? Meron daw pong isang dating naglilingkod sa propeta. Ang namatay na. At naiwan po niya ang kanyang asawa at ang kanyang mga anak. Problema, sila po'y may pinagkakautangan at dahil sa hindi sila makabayad, ay kinukuha na po nung pinagkakautangan yung mga anak para gawing katulong, alila, alipin. Noon po kasi pwede yun eh. Noon ay pwedeng ang bayad ay anak. Ayan. Merong nakalang din sa tainga ko. Hindi ko alam kung ang tainga ko ay lumiit, lumaki. Hindi ko alam. Ayan. Are. Ano gayo? Tagihawat? Ayan. Okay. Ay di malaki po ang problema ng babae, kaya lumapit siya kay Elisha. At sinabi niya, "Prophet Elisha, hihingi po ako ng tulong sa inyo. Ang akin pong asawa ay naglingkod, namuhay ng may takot sa Diyos hanggang sa mamatay." Ayan. At ano po ang sinagot ni Elisha? 2 Kings chapter 4 verse 2. "Anong may tutulong ko sa iyo?" Tanong ni Eliseo. Sinagot naman siya ng babae. Bago pala siya sinagot, tinanong uli. "Ano bang meron ka sa bahay mo?" Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, "Ano bang meron ka sa bahay mo?" Siya, ano pa bagang mga natira kagabay? Yung iba, ano ba ang nasa inyo? Bakit? Pagkukumparahin ko kung anong wala sa amin, yun ang target ko sa inyo. Yung iba gayon eh. Sumagot yung babae, "Wala po. Maliban sa isang boteng langis," sagot niya. Magaling naman, ang meron sa bahay ay isang boteng langis. Yung iba ibang bote iba ang laman. Anyway, 2 Kings 4:3 says, "Sinabi ni Eliseo, puntahan mo ang iyong mga kapitbahay
at humiram ka ng mga lalagyan ng langis hanggat meron kang mahihiram. Pagkatapos, magkulong kayong mag-iina sa inyong bahay, at lahat ng lalagyang nahiram mo ipunuin mo ng langis na nasa bahay mo. Itabi mo ang mga napuno na. Umuwi nga ang babae at pagdating sa bahay ay nagkulong silang mag-iina at isa-isang pinuno ng langis ang mga lalagyan habang ang mga ito'y dinadala sa kanya ng kanyang mga anak. Hindi alam ng ina na puno ng lahat kaya sinabi niya, abutan pa ninyo ako ng lalagyan. Puno na pong lahat, sagot ng kanyang mga anak, at tumigil na ang pagdaloy ng langis. Pumunta siya kay Eliseo, ang lingkod ng Diyos, at isinalaysay ang nangyari. Sinabi ni Eliseo sa babae, ipagbili mo ang langis at bayaran mo ang iyong mga utang. Ang matitira ay gamitin ninyong mag-iina. Ano nakita natin din Pinarami po or minultiply ni Lord yung langis. Tinanong ni Eliseo, yung babae, anong meron ka sa inyo? Isang bote na lang po ng langis. Ano ang instruction ni Eliseo? Manghiram ka ng mga lalagyan sa mga kapitbahay. Tapos magkulong kayong mag-iina sa kwarto o sa bahay ninyo. Tapos, bawat mahihiram ninyong lalagyan, salinan nyo o lagyan nyo ng lagyan ng langis coming from that one bottle. At ano ang nakita nyo sa story? Hanggat may lalagyang iniaabot dun sa ina, yung mga anak, may langis na lumalabas dun sa bote. Aba, sabihin mo nga, lalo na kung may sasakyan ka, sana all. Sarap say, meron kang ganyong bote na pinipindot lang, diesel o gas. Sarap. At napakarami daw na bote o lalagyan ng napuno ng mag-iina. At tagkatapos noon, lumapit sila kay Elisha at sinabi, Prophet Elisha, ay ayos na po, tapos na po, madami po kaming naipon. Ano sabi ni Elisha? Ipagbili mo yung mga langis na yan at bayaran mo ang inyong utang. Ang matitira ay gamitin ninyong pangkabuhayang mag-iina. Wow. Everybody say, wow. So makikita natin dito that the Lord multiplied kung ano yung meron yung mag-iina. At ako po ay naniniwala na kung paanong minultiply ni Lord yung blessings ng mag-iina. I believe that the Lord will also let us experience multiplication this year 2023. Amen po ba? Amen. Okay. So ano ba ang mga makukuha nating aral dito? Marami. Pero before that, let's pray. Father, maraming salamat po sa biyaya na unahin ka. Ilaban ang araw na ito upang maparangalan ka namin as we gather together today to worship you. Lord, we want you to know na ikaw ang pinakamahalaga, pinakaimportante sa buhay namin. Kaya nga po gusto namin na sa unang-unang araw ng taong ito, mapangiti ka namin, maparangalan ka namin. That's why we're here. That's why we're gathering here today. And po, dun sa mga kapatid po namin na nag-join sa amin through FB Live, they also want to honor you by not doing anything aside from participating online sa atin pong service na ito. Lord, thank you dahil ito po'y biyaya mo. We worship you and we bless you because you are a faithful God. Na kung paanong naging faithful po kayo nung mga nagdaang taon, most especially year 2022, we believe, O Lord, mas higit ang ipararanas niyo pong katapat at kabutihan ninyo ngayong 2023. Lord, let your church catch the vision of multiplication. Help us to understand that you are a very generous God, that you are the God who wants to bless us more than sa aming ine-expect, more than sa aming inaakala. Salamat po, Ama. We ask forgiveness sa aming mga nagawang kasalanan. Forgive us, O Lord. Cleanse us with your most precious blood, O Lord Jesus. And thank you, Lord, for the grace of forgiveness. And this morning, O Lord, we pray na ang patuloy niyo pong pagsama, ang patuloy niyo pong pagtuturo sa aming lahat, ang amin pong maranasan. Bless the lips of your servant as I preach your word. Bless the ears and the hearts ng mga makikinig. At hayaan niyo, Lord, makatch po naming lahat yung gusto mong mangyari, yung pangarap mo sa amin, that you came to give us life and have it abundantly. Salamat po, Ama. We dedicate to you this day. We dedicate to you this service. Be blessed, O Lord. To you alone, all the glory and honor to pong aming prayer. In Jesus' name. Everybody shout and say,
Amen. The best pong palakpak ulit para kay Jesus. Okay. Praise God. Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, ako ay blessed. Ikaw ay blessed. And we are blessed to be a blessing. Ito po ang pangarap ng Diyos, na ang bawat mananampalataya po, lahat ng nananampalataya sa Kanya, ay hindi lamang maging pinagpala, kundi maging pagpapala. Sino naniniwala doon? And it is so hard for us na maging blessed to be a blessing kung ang nararanasan po nating pagpapalang galing sa Diyos ay sapat lamang. Hello? Diba? Paano ka nga naman magiging pagpapala kung ang natatanggap o ang nararanasan mo ay sapat lang? Sakto lang sa iyo, para lang sa pamilya mo, para lang sa iyo. Yung iba nga sabi kulang pa. Kaya nga ang kalooban ng Diyos sa atin, di ba? Ang sabi ni Jesus, ang kaaway ay naparito upang pumatay, magnakaw at sumira. Ngunit ang anak ng Diyos ay naparito upang bigyan ka ng buhay at buhay na masagana. Everybody say, buhay na masagana. Yan po ang dream ni Lord sa atin. At ito po ang pinagbabasihan natin, itong ating pinananampalatayaan, that God wants to multiply your blessings. Everybody say, abundant. Paano ba bang masasabing abundant kung sakto lang? Paano mo masasabing masagana kung kakaunti? And in order for kakaunti, para dumami, we need to multiply it. The problem is, even if gustong-gusto nating i-multiply, sino rito gusto dumami ang pira niya? Aba, kabibilis na sagot. Eh, talagang iyon ang naman ang tunay eh. Sino ka rito gustong umunti ang pira niya? Di ba wala? We want multiplication sa ating mga buhay. Most especially sa ating blessings. The problem is, hindi natin yung kaya. We did our best. We tried so many ways para maranasan yon, mangyari yon, magawa natin yon. Ang problema, even if we're doing that, even if we're trying that, hindi pa rin dumadami eh. Narinig nyo na ito maraming beses na. Matagal nang uso ang pera pero ba't hindi pa rin makaipon? Oh, di ba? Nauso ang lastiko, ang dami kong naging lastiko. Rubber band. Bay, ang buhol ko ng rubber band ay 10. Tapos pinupulupot ko pa rito na ako elementary. Para dami kong rubber band. Kabaho-baho naman ng pastor. Hindi, nung kabataan, yun award yun, trophy yun. Pag maraming rubber band. Nung panahon namin, yung mga kabataan ngayon, yung mga 20 na kasing inabot nyo eh. Saka, mga batang arcade na kayo eh. Okay. Nauso ang text. Napakadami kong text. Ultimo yung text na walang likod. Sinong nakaabot na yung maliliit na text, yung walang likod? Yung mga comics, yung mga amprobinsyano, yung mga gayon. Nauso po ang Jolen, kalat ang Jolen sa amin. Bakit gayang pera, tagal-tagal ng uso, parang yung iba hindi pa rin makaipon? Hello? Kasi nga po, wala tayong kakayanan na magparami. Wala tayong kakayanan, pastor, bakit yung kilala ko, ganyan. At tanungin mo, yung pinakamayaman sa inyo, tanungin mo. Lagi yung sasabihin sa iyo, alay, kahirap-hirap nga ng buhay. Daing pa. Oh, kaya manyaman na nun, daing pa. Oh. Marami akong kamag-anak doon sa amin. Pag tinatanong mo, kaya yaman na nun. Pero panay pa rin ang hanap buhay, paray pa rin. Ba't hindi pa nagtititigil? Dami-dami mo ng pera. Ikaw lang naman ng kayo lang mo ng mayaman dito sa atin eh. Di kami naman mag-anak, amen lang ng amen. Amen, kami talaga ang mayaman dito. Pero kausap namin milyonaryo na nagtsatsagang, nag-aagwanta, nag-aayos ng mga damo-damo doon sa kalamansian niya dahil, kulang at kulang pa rin daw ang pera niya. You see, even if we can see them na maraming pera and they have the ability to multiply money, according to our perception, but for them, kulang pa rin. Bakit? Kasi it is only the Lord na may kakayanan talaga to bless you abundantly. It is only Jesus na nagsabi, I came
to give you life and have it abundantly. Alam niyo sa ibang version, ang sabi ni Jesus doon, I came to give you life and have it to the full. Yung isa pang version, I came to give you life and to have it more. Diba? Siya lang po ang naparito, si Jesus lang yung nagkiklaim na may kakayanang magbigay sa iyo ng abundant life. Okay? Kaya napakalaking bagay po na ikaw ay may relationship kay Jesus, that we are starting year 2023 reminding everyone, hey, ang kailangan mo talaga, sabi nga ni Pastora Nika nung sa worship kanina, we are seeking not the blessing, but we're seeking you. Ang hinahanap namin, ang hinahangad namin, ang gusto namin, ay hindi yung pagpapala, kundi ikaw. Tama nga naman yun. Yung iba, pagpasok ng auno, iba na ang hanap. Bakit? Para daw may pasalta. Alam niyo yung pasalta? Dapat auno pala, magbukas ka ng tindahan, bakit pasalta? Para daw buong taon may benta, buong taon may racket, buong taon may kita. But look at you. You are here. Ano? January 1, you are honoring the Lord and you are saying to God, Lord, ikaw ang uunahin ko kasi ang gusto ko the whole year round 2023, ikaw ang laging nauuna ko. Praise God. Kaya pwede bang i-high five mo yung katabi mo at sabi mo, congratulations, inuna mo si Lord. O, wag mo masyadong tataasan, baka di maabot. Okay. Gusto po ni Lord na i-multiply ang bawat mabubuting bagay sa buhay mo. That's the good news. Parang hindi good news sa inyo Ulitin ko. Gusto ni Lord i-multiply ang bawat mabubuting bagay sa buhay mo. Ang sabi ko, mabubuting bagay. Kaya huwag kang mag-alala. Hindi po pararamihin ni Lord ang utang mo. Dahil hindi yun mabuti. Hindi pararamihin ni Lord ang problema mo. Ano? Hindi pararamihin ni Lord ang labahin o hugasin. Dahil hindi yun mabuti. Meron din yan yata, iniwan pa. Uunahin ko si Lord. Diba? Kinakausap yung lababo. Patas-patas ang hugasin ng kagabi. Sabi, hindi mo ko kayang tuksuhin. Lumayo ka sa akin, Satanas. Uunahin ko ang Diyos ko. Sabi, Mami, sige kausap nyo, tayo na, tangali na. Aring mga hugasin. Ako'y tuong inuudyok ang unahin sila Ala, hindi naman huyan mo, wala riyan. Pagdating nyo, nariyan pa rin yan. Huwag kayong mag-alala. Saka malay nyo, baka ako kausapin ni Lord sa church. Pag uwi ko, sabihin ko, Mamay, ako na ang maghuhugas diyan. Ayun. Kaya sabi ng mga anak, tinitingnan yung ina, hindi pa po ako kinakausap ni Lord. Okay. Gustong-gusto ni Lord na i-multiply ang bawat mabubuting bagay sa buhay natin. Kaya, even before sinabi na niya sa atin, go and multiply. Ano ba ang sabi ni Lord kay Adan at kay Eva? Humayo kayo't magpakarami. Ang naisip lang kaya ng tao noon, ay nagparami ng tao. Ano? Kaya noon daw unang panahon, ang mga anak, 13, 14. Yung pinsang ko ay nag-asawa nung isang araw, nagpakasal. Nagkukwento sa amin, Kuya Ralph, ay yung aking nabaysan, ay parang mga guyam ang tao doon sa damay. Tulungan pa lamang ay ilang baboy na ang kinatay namin Ilang salop ng bigas na naubos, tulungan pa lang. Hindi pa mismong kasalan. Ay malaki na ang gastos ko. Bakit? Malaking anak yung aking nadapuan. Bakit? Ay yung anak ng aking biyan ng lalaki, sila daw ay 13 magkakapatid. Ay tapos, yung biyanan ko naman babae ay 14. Ito, na pa lang sa malapit pa lamang ng kamag-anak ng asawa mo Talagang taob na isang baboy. Kasi nga nung unang panahon gayaw, ng kayamanan, ay anak. Pag marami kang anak, marami kang makakatulong sa hanap buhay. Yun ang kayamanan noon. Ay di, pinagkaigi-igi nga naman ng tao. Pero pinapaalala po ng Diyos sa ating lahat ngayon na hindi lamang iniutos ng Diyos na magparami ng tao.
Gusto rin pong ipaalala ng Diyos na, hey, ang kalooban ko, ay hindi lamang yung dumami ang tao, kundi dumami rin ang pagpapalang meron kayo. Because I came to give you life and have it abundantly. Amen? Si Lord po magaling sa math. Actually, si Lord po ang author ng math. Bago pa po yan pinauso ng mga kusino mang mga nauna pa, si Lord na talaga yan. Bigyan ko example. Yang addition. Diba, sabi naman ni Lord sa Matthew 6:33. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added. Kita nyo. Addition. Ano pa? Yang subtraction. Yan po'y principle na ni Lord noon pa. For anyone who are in Christ, therefore there is no condemnation. No condemnation. Tinatanggal yung condemnation sa lahat ng tumanggap kay Kristo Jesus. Subtraction yun. What else? Division. Ano kang ginawa ni Moises sa dagat na pula? Division. Pero alam niyo po, ang hilig talaga ng Diyos ay multiplication. Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, partner. Ang hilig talaga ni Lord, multiplication. Makikwento ko lang mabilis sa inyo, nung ako po'y bata, hindi ko talaga hilig yung multiplication. Ayaw ko. Ako'y galit diyan sa multiplication. Katagal ko bago na-memorize niyan. Huwag nyo nga akong bibiglain, baka hindi pa agad makasagot. Pero kung si pastor po ay hate ang multiplication dati, si Lord po noon hanggang ngayon, gustong-gusto yan. At ang gusto niyang i-multiply ay ang blessings mo. Amen? Ngayon, ang tanong, papaano po natin mararanasan or papaano talaga natin totally makakatch the vision of multiplication na gustong ibaba ng Diyos sa ating ngayong lahat in order for us to experience God's multiplication of blessing this year 2023. Coming from the story na binasa natin kanina, pupulot po tayo ng mga aral. Number 1, serve and you and your family will be blessed. Ika'y maglingkod sa Diyos at ikaw at ang iyong pamilya ay mapapagpala. Amen? Sabi po sa Job chapter 36 verse 11, kung sila ay makinig at sa Diyos ay maglingkod, buhay na sagana at payapa sa kanila'y idudulot. Wow, kaganda naman ng verse. Di ba? Ang linaw. Oo nga naman. Marami ang nakikinig sa Diyos. Marami ang nakikinig ng salita ni Lord. Pero hindi lahat ng nakikinig ay naglilingkod. Many are blessed na naririnig nila ang messages ng Diyos through preaching, through podcast, through FB Live, through books. Pero hindi lahat ay kumikilos sa kung ano yung ipinagagawa ni Lord. Kaya nga po dalawa yan Talagang pininpoint na silang mga nakikinig sa Diyos at naglilingkod, ang makakaranas po ng buhay na masagana, payapa, yun daw po ang ibibigay o idudulot sa kanila. Lagi po nating naririnig, walang naglingkod kay Lord na naghirap. Amen? Wala. Yun ang sinasabi ni David, ako ay bata, hanggang ako'y tumanda, pero wala akong nakitang naglingkod sa Diyos na naghirap. Kaya wag ka nang magtaka kung yung katabi mo ngayon na life group leader ay super blessed. Kasi nga, favorite ni Lord yan. Pastor, may favoritism pala kay Lord. Ikaw ka naman hindi mamamaborito sa anak mong dalawa. Yung isa'y masipag, yung isa'y tamad. Ewan ko lang kung hindi ka mamaborito. Pastor, hindi ka dapat walang favoritism. Wala nga. Pero hindi mo may iwasan na mas bigyan mo ng atensyon at mas pag-igihin mo ang blessing na ipinagkakaloob doon sa masipag at masunuring anak kaysa doon sa napakabait na anak in Jesus' name. Diba? The same thing is true sa ating Ama sa Langit.
Huwag ka nang magtaka kung bakit, kung bless ka, ay mas bless yung katabi mong life group leader. Kasi nga, ginagawa niya ng ipinagagawa ni Lord. Amen? Palakpakan natin si Jesus sa buhay ng mga life group leaders. Ako'y nagulat, kasi nung makapasko, nakita ko, nag-post si Pastora Nika, siya'y nasa Davao. Sabi ko, yung iba ay masaya nang makapagsama-sama ang pamilya at makapag-celebrate ng Pasko. Si Pasnika, iba. Nagpasko kasama ang pamilya, tapos nag-travel. Sosyal? Sosyal? At sabi ko, ay katindi naman din nga ng Lord sa buhay ni Pasnex. Ito, padabaw-dabaw pa. Yung iba iniisip kung paano makaka-recover sa gastos nung nagdaang Pasko dahil magbabagong taon pa. Si Pasnex ay super blessed. Nasa Davao. Wow! Na-meet mo naman si dating President Duterte doon. Madali lang puntahan ng bahay niya doon actually. Simple lang ang bahay nun doon. Ay napaka-bless. At habang ako'y nagugulat ay hindi na rin ako nagtaka dahil sabi ko, yan ang gusto ni Lord. Gusto ni Lord ipakita kung gaano ka-bless ang mga gumagawa ng ipinapagawa niya. Hello? Ako'y nagulat din itong kagabi. May dumating doon sa amin. May dalang mga nakaganda ng maganda ang gayak tas may ribbon pa na pink. Ay di akala namin delivery uli ng pagkain. Gawa ng, kami nag-order ng baliwag chicken. Ay kinancel na namin dahil nang bumili na kami sa bayan. Hindi pala na-cancel doon sa rider noong manager nung papabilis. Mga sa amin mga delivery sa amin papabilis. Ay di nagdala uli ng isa pang baliwag chicken doon. Ay, naaawa naman kami doon sa batang nag-deliver at siya magbabayad noon. Di sabi namin siya, sige, garto na lamang. Bayaran namin yung chicken at wag mo na kaming i-charge ng delivery at dahil error naman ninyo yan. Para lang hindi ka naman sobrang laki ng aabunuhan. Siya, sige po. Maya-maya may dumating uli doon. Ito na, yung kadakwento ko kanina. Nakagayak kay kaganda. Pinadadala daw ni John Philip de la Rosa. Sabi ko naman, wow naman, napaka-generous naman ni John. Grabe naman. Sabi, ano kayong pinadalang yun ni John? Yung pala, yung in-order naming tabliya, kay Sister Agnes, naiwan namin dito sa church. Ay, di pinadala ni John. Sabi ko, yung palang tabliya. Akala ko naman may pinadala si John. Tupalo daw, tupalo. Ayan. May kwento pa yun pero sa life group ko na lang ikakwento. Okay. Ano punto? Wala lang. Ako'y natutuwa lang ka dyan, kapogi. Bless po ang mga life group leaders kasi they are serving the Lord. At humanda ka. Kasi kung paanong napapagkatiwalaan ka ng Diyos sa kakaunti na life group mo ngayon, pagkakatiwalaan ka ni Lord sa mas marami. At ang nakakatuwa po rito, pagdami ng napapagkatiwalaan ka, pagdami rin ng pagpapalang ibubuhos sa iyo. Amen? Praise God. So church, ano kailangan gawin? Ngayon pong 2023, isama mo na sa plano mo ang paglilingkod. Yung iba rito, ang plano, mag-diet. Ilan taon mo nang pinaplano yan? Yung iba naman, ang plano ay mag-gain daw ng weight. Sana all. Kasi kami, ang plano namin, magbawas. Actually, tinutulungan na ako ni Lord. Pasko, hindi ako tuong nakakain. Ngayong bagong taon, hindi rin ako tuong nakakain. Tinutulungan talaga ako ni Lord. Gatorade lang ang tinalantakan ko ngayon. Nakakabawi-bawi naman ha. Okay. Sama mo na. Baka naman hanggang ngayon wala ka pang kaplano-plano. Gustong-gusto po ni Lord na i-multiply ang blessing mo, kaya nga lang may kakaibat itong kilos o gawa. Meron kasing nagsasabi na, Pastor,
Ang tagal-tagal ko na pong Christian, tagal-tagal ko na pong umaattend, pero bakit hindi pa rin po ako nakaka-breakthrough sa buhay? Ba't hindi pa rin po umuunlad ang buhay ko? Ang tanong Kristiyano ka ba talaga? Or Sunday Christian? Diba? Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, Christian ka ba araw-araw? O Sunday lang? Kahirap naman pagpalain nung gayong. Pwede naman siguro, tuwing Sunday lang ang blessing mo. Dahil tuwing Sunday ka lang Kristiyano Ayan paano kung pagpunta mo ng church, halimbawa, at Kristiyano ka na uli ng linggo, tapos hindi ka pa nagsosorry doon sa kabaitan mo mula Lunes hanggang Sabado. Ay di wala rin yata ang blessing pa gayon. Hindi ko alam. Mabuti naman si Lord Kaya nga lang, hanggang kailan ka uunawain ng Diyos. Ang pinag-uusapan natin dito yung tunay na Kristiyano. Or else? At syempre, hindi basta Kristiyano. Dahil ang totoong Kristiyano, naghahanap ng ipaglilingkod. Ang tunay na Kristiyano ay naghahanap ng mai-contribute niya sa expansion ng kingdom ni Lord. Ang maganda pa dito, kapag pala tayo po ay doing what God wants us to do, hindi lamang ikaw ang napapagpala, pati pamilya mo. Pati pamilya mo. Ito pa, speaking of travels. Ewan ko pero may nakita akong My Day, nagpunta ng Thailand. May nakita ako nagpunta ng Thailand. Pastor, nakita ko rin ng My Day ni Sis. Nag-Thailand, sosyal. Bless. Pastor, kilala ko yun. Hindi pa naman po yun nag-i-start ng pagla-life group noon. Pero soon, magla-life group na yun. Ito nakita ko bakit bless po yun? Hindi pa naman po yun nag-i-start ng life group niya. Kasi, yung nagmamahal sa kanya, nagla-life group. Ano pa? May nakita rin ako, Pastor, hindi naman masyadong active sa church yung mag-asawa, pero ba't ang daming businesses ngayon? Diretso po ang mga negosyo, bless na bless. Kasi yung anak, nagla-life group. Masipag na life group leader. Anong punto? Alam niyo, church, pag gumawa ka ng ipinagagawa ng Diyos, hindi lang ikaw personally mabibless, pati pamilya mo mapapagpala. Sino may gusto nun? Ay simulan mo na. Isama mo na sa plano. At syempre, huwag mo naman gagawin parang kagaya ng diet. Gagawin mo. Gagawin natin. Okay? Personal testimony po namin nung nakilala po ng family namin si Lord, nagsimula pong umunlad ang aming buhay. Yes. Pastor, baka naman kaya lang nung kayo nagpastor na, hindi po. Kahit nung hindi pa po ako pastor. Nung nag-commit po, una si Papa, tapos the rest ng family, the Lord blessed us and the Lord gave us breakthrough. Lalo na po nung nag-decide na talagang kay Lord na mag-focus, tumindi ang pagpapala. At alam niyo po, doon sa kwentong pinag-uusapan natin kanina, alam ito nung balo. Kaya may karapatan siyang makaranas ng pagpapala. Again, in 2 Kings chapter 4, verse 1a, minsan, ang asawa ng isa sa mga propeta ay lumapit kay Eliseo. Sinabi niya, hindi po kaila sa inyo na ang asawa ko'y namuhay ng may takot kay Yahweh hanggang sa mamatay. Nakita niyo yan? Sinasabi nung balo, Prophet Elisha, alam niyo po na ang asawa ko'y naglingkod, so hindi naman po masama na ako po ay humingi ng tulong sa inyo to pray to our God to bless us. Bakit itong balo ay may guts na humingi ng blessing kay Lord? Kasi alam niya na ang kanyang asawa, nung buong buhay hanggang mamatay, ay naglilingkod kay Lord. Minsan, kaya hindi tayo ganun ka-confident to ask blessings to the Lord, from the Lord, kasi para bagang nakakahiya, para bagang, Lord, ako po'y nahihiya na, kasi ngayon lang po uli ako lalapit kung kailan may kailangan. Pero huwag kang mag-alala kasi ang Diyos hindi gayon. Okay lang kay Lord yun, pero wag naman lagi.
Pero kapag alam mong you are doing something for the kingdom of God, most especially your family or your loved ones, aba, ay gayahin mo itong balo na confident. Halimbawa ay ang iyong mother ay life group leader. Lord, ang mami po ay life group leader. Pwede yun! Pwede yun! Oh. Halimbawa yung kapatid mo, Lord, ang kuya po ay life group leader. At ang pangako niyo po ay lahat ng naglilingkod, pagpapalain niyo, pati mga mahal sa buhay. Oh. Sasabihin naman ni Lord sa iyo, sige, pagpapalain kita para dumami rin ang blessing mo, para maglingkod ka na de. Yo. Sino may gusto na? Okay. Bakit po ito mangyayari? Na ang naglilingkod sa Diyos ay pagpapalain niya at pararanasan niya ng multiplication of blessings. Dahil ang buhay po natin ay patotoo or patunay ng kabutihan ng Diyos. Hello? Sino po rito naniniwala na ang buhay mo ay testimony of God's goodness? Siyempre, alang-alang namang hindi ka pagpalain ni Lord, ay ikaw ang, kumbaga, ay endorser. Ayan. Okay. Alam niyo po, walang product line na nagpabaya sa endorsers nila. 'Di ba? Halimbawa ay si Kenneth ay model ng Uniqlo. Ay hindi papayag ang Uniqlo na si Kenneth ay minsang makikita nyo sa church na ang suot ay puting t-shirt na may tatak na marka pinya. O kaya ay muling iboto. Oh. Hindi papayag ang Uniqlo na dadating dito si Kenneth na ang pantalon ay hindi maintindihan kung anong brand. Siyempre, laging sponsored ng Uniqlo yan. Bakit? Endorser eh. Diba? Kaya yan, mula ulo hanggang paa, Uniqlo. Diba? Hindi ako nagpo-promote ha, pero maganda ang tela ng Uniqlo. Saka maganda ang quality. Di ba Shane? No? Pastor Mahal, ikaw ay blessed. Saka iba ang quality talaga. Ayan, ako. Baka akala nyo nag-i-sponsor, nag-i-endorse ako rito. Okay. Bakit ko yun binabanggit sa inyo? Kasi nga dahil sila endorsers, sila'y laging sponsored. Okay? Alam mo, Kristiyano, ang inire-represent mo, ang ini-endorse mo, ay si Lord. Diyos ng Diyos, Hari ng mga hari, Panginoon ng Panginoon, nagsasabing, ako ang may-ari ng langit at lupa, silver and gold are mine. Tapos, sinasabi pa natin, na hindi lamang tayo itinuring ng Diyos na nilikha, kundi ang turing sa atin ay anak, may tatay tayo sa langit, di ba? Halimbawa lang, example lang to ha, example lang. Ano kayang maiisip ninyo sa mag-asawa ni Sai at ni Leia? Pag nakita ninyo yung mga anak nila ay dadating dito na sira-sira ang damit, kadudungis. Pero yung mag-asawa ay kisig na kisig. Ano maiisip ninyo? Ano ga naman yung? Pinabayaan ng mga anak eh. Oh. Yung pala naman, kaya gayon, after sa church, ay may activity sa school. Ay magro-role playing pala. Ay mga artistahin ng mga anak eh. Di kaya sila mga kasama sa art. No? Hindi naman talaga pinabayaan. Pero syempre, ano agad na maiisip mo pag ganyan na itsura? Ganun yun. Wala kang sisisihin, hindi mo sisisihin ng mga bata, no? Agad ang iisipin mo yung mga magulang. Okay. May tatay tayo sa langit. Tapos mukha kang slap soil. Alam niyo yung slap soil? Hampas lupa. Ano? Tapos lalapit ka doon sa mga hindi mo kakilala, tapos sasabihin mo, brother, mabuti ang ama natin sa langit. Hindi tayo pababayaan. Sasabihin sa iyo, may ama ka sa langit? Oo, siya ang may-ari ng langit at lupa at lahat ng ginto at pilak. Ba't ganyan itsura mo? Ampun ka ata. You know what I mean? Di ba? Ang kinakatawa pa, hello, my name is child of the one true king. Ba't hindi ka mukhang prinsipe? Mukha kang palaka. Pero hindi ka mukhang prinsipe.
Okay, kidding aside, pero ito ang gusto kong malaman ninyo, ha? Hindi pababayaan ng Diyos ang Kanya. Yun nga hindi kay Lord, hindi matiis ni Lord, binebless ni Lord. Hello? Yung pa ba naman Kanya? Kanino kaga? Kay Lord kaga? Hindi nga, mabuti malinaw, baka naman di tayo nakakaintindihan dito. Sabi mo nga, kay Lord ako. Yung hindi nga kay Lord, alam niyo na ibig ko sabihin, hindi rin matiis ni Lord. Iniingatan pa rin ni Lord, pinagpapala pa rin, hinahayaan pa rin magising kinaumagahan. Ikaw pa ba naman ang pabaya, ay Kanya ka, ikaw ay Kanya. Ay lalo na kung ikaw ay Kanya na, tapos may ginagawa pa sa ipinagagawa niya. Manda ka, kasi ngayong year 2023, the Lord will multiply your blessings. Matindi ito. Okay, number 2. Paano pa natin mararanasan ng multiplication ngayong year 2023? Give God something to multiply. Yan. Mayroon ako tatanong sa inyo. Hindi ako mahilig sa math, pero napaka-basic nito. Manda kayo ha, makakasagot. Ang hindi makakasagot, magwa-one-on-one tayo sa office. Multiplication. Ha? Yung mga accountant dyan, galingan nyo na ha. Mahirap to. Multiplication pero 4 digits. Kailangan mabilis ha. Napanganga si James ha. Kaya mo yan anak. Ikaw ang una kong tatanungin. Huwag kang mag-calculate ha. Alam ko ng plano mo. Okay, James, ready? 2,453 times 0. 0. Very good. Oh. Sino kaya ang masunod? Oh, ine-nervous kayo. Relax lang. Relax lang. Yung isa napatago na, nawala. Bigla nag-CR. Okay, okay. Jan! 4,573 times 0. 0. Very good. Very good. Galing, galing. Mike! 153,776 times 0. 0. Very good. Bakit? Bakit ko yung tinatanong sa inyo? Wala namang kabuhay-buhay, pastor eh. Kasi nga, it is a golden rule sa multiplication that any number multiply to 0 is 0. Then, many are expecting that the Lord will multiply something in their lives, pero wala mo sila binibigay kay Lord para i-multiply. Lord, paramihin niyo po ang blessing ko. Alin ang pararamihin ko? Yung blessing ko, nasaan ang pararamihin? Dala din eh. Nasaan ang pararamihin? Kayo na akong bahala. Ay, tunay namang ako na nga magpapalago. Ako pa rin mamumuhunan. Higpit mo naman kasyusyo sa negosyo. Hello? Any number multiply to 0 is 0. So if you want God to multiply your blessings, give God something to multiply. Balik tayo sa kwento. 2 Kings chapter 4 verse 2. Ano ang maiitulong ko sa iyo? Tanong ni Eliseo. Ano bang meron ka sa bahay mo? Wala po. Maliban sa isang boteng langis, sagot niya. Alam niyo sa sitwasyon ng babaeng aray, hinog na siya sa sitwasyong magdamot. Balo. Siyempre, walang trabaho yan. Tapos, ang mga anak, bata pa. Baon pa sa utang, kaya nga yung mga anak niya, kinukuha na ng pinagkakautangan, gagawing pambayad utang, alipay. At ano na lang daw meron siya? Sambote ng langis. Aminin na natin, lalo na nung una-una. Kapag ang mga lingkod ng Diyos ay nagtanong sa iyo patungkol sa kayamanan o kaperahan, di ba parang medyo sumasara na ang tainga mo, ang utak mo, ang puso mo, ang ilong mo, wag naman, mahirap huminga. Di ba?
Pagka napapag-usapan na ay offering, tatay mo na, Pastor, mabuti naman yung ako'y nakakarinig ng mga words of God from you, ano, Pastor? Pero pag offering na, huwag na masyado pag-uusapan yan, banda-banda na yan, di yan, ha? Para bagang allergy ang ating tainga pagka yan pa nga pagbibigay. Ano? Pero tingnan ninyo yung balo, tinanong ni Elisha, ano may tulong ko sa iyo? Kailangan po namin ng tulong, gaya, baon po sa utang, gaya. Ay, anong meron sa inyo? Iguri ka naman sa iba-iba, ka naman ng baloy. Ari naman propetang ari. Nangangailangan na nga ako ng tulong, parang ako'y didilihin siya hampa eh. Di ba? Di ba? Ako'y ganitong mag-aral ng word ni Lord eh. Ini-imagine ko lahat ng possible reactions para mas maunawa mo, makuha mo yung ginto. Yung aral. Ika naman siguro ng baloy, ako na may didilihin siya hampa. Ito niyo ang sagot. Anong meron ka sa bahay mo? Wala po. Wala po. Sabay bigla sigurong naisip ng balo, ako nga ay nangangailangan na ng tulong, magsisinungaling pa. Ay, meron pa pala pong isang bote ng langis doon. Diba? Yan ang sinagot. Pagkatapos magtanong ni Elisha, pwede naman niya sabihin na walang-wala na siya at gipit na. Pwede naman niya sabihin, mayroon pa po akong isang bote ng langis, pero iyo na lang ho ang meron ako. Sana naman huwag na mawala sa akin. At talaga naman pag-aray na hingi pa o nadalihin siya pa ng kung sino pa. Di ba? Pwede naman niya pahabain ngayon. Para lamang ipamukha dun sa tao na, huwag mo na akong didilihin siya, walang-wala na nga ako. Paggipit tayo, ang initial reaction natin ay maghigpit ng sintro. Minsan nga'y magdamot pa. Pero si Lord po, siya po ang Diyos na may kakaibang prinsipyo. Sa Kanya, kapag may pagkukulang ka, lalo kang magbigay. Kahirap naman ng pastor, kulang na nga, magbibigay pa. Ito yun eh. Ito talaga yun. Imagine kung pinagdamot o inilihim ng babae ang langis kay Elisha. Ano ang meron ka sa bahay mo? At sinabi ng babae, wala po, tubal. Sa inyo gahong tubal. Hugasin. Imagine kung pinagdamot niya yan, di sasabihin ni Elisha, nako, kahirap mo naman. Paano gang gagawin natin? Anong imo-multiply ng Diyos sa iyo? Walang-wala ka naman pala. Hindi niya mararanasan yung multiplication. Sayang. Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, sayang. Good thing, yung babae hindi nagdamot. Sometimes, listen to this church, sometimes, God will ask you, ano bang meron sa bahay mo? Anong meron ka ngayon? Not to ask from you. Hindi para hingaan ka ha, but to test you. At kapag pumasa ka, boom, blessings will follow. Kasi ito lang naman ang prinsipyo ng Diyos eh. May mga pagkakataong mahihingin siya sa iyo, hindi para kuhanan ka, kundi para subukin ka. Kasi nga, ang basihan diyan, una, sino ga may-ari talaga ng lahat? Sino may-ari ng lahat-lahat? Si Lord. Ibig sabihin, kung meron man siyang hingin sa iyo, originally, yan ay Kanya. Hello? Narepa ka kayo? Parang yung ibang nasa isip na doon sa pinalalambot na salad. Mamaya pa yung sa tigas na iyong. Hoy, maalala ko, yung mga nagbuko pandan, huwag niyong i-freezer ha. Magtutubig yung gulaman. Learn from the experts. Okay. Pangalawa, bukod sa ang hinihingi naman ng Diyos sa Kanya talaga, do you think may paggagamitan pa ang Diyos sa hinihingi niya sa atin? Hello? Aanhin ka naman ng Diyos ang pira natin. Magagamit ka naman sa langit yun. Hindi mo magagamit. Aanhin ka ni Lord yung. May kailangan pa mabilin si Lord. Wala. Kaya anumang bagay na hinihingi niya sa iyo, hindi niya talaga hinihingi, kundi sinusubok ka niya. Hindi yung meron ka ang kailangan niya, kundi yung puso mo. Yung pala yun.
So once again, the Lord will ask something to you, not to ask from you, but to test you. At kapag pumasa ka, boom, blessings will follow. Dumami po ang langis dahil hindi ipinagdamot ng balo. Church, if you want to experience multiplication of blessings this year, 2023, honor the Lord with your increase. Honor the Lord with what God wants para ma-honor talaga siya. Sa mga susunod na araw, pag-uusapan natin yun. Okay. Last na, number 3. At sa next Sunday na natin itutuloy yung number 4, number 5, number 6, at saka number 7. Yeah. Number 3 na tayo. Paano pa makaka-experience ng multiplication of blessing ngayong year 2023? Focus on what you have. Again, hindi po ito ang katapos-tapusan, just for today. Just for today. Meron pa po tayong 4 items left. Pero just for today, tapusin muna natin dito sa number 3. Focus on what you have. Tingnan mo kung ano ang meron ka, kung ano yung nasa iyo ngayon. Tingnan ninyo, tinanong ni Elisha ang balo, anong meron ka sa inyo? Hindi tinanong ni Elisha yung balo, anong meron ng kapitbahay mo? Anong meron ng tiya mo? Anong meron ng tiyo mong nasa abroad? Hindi gayon ang tanong. Ang tanong ay, anong meron ka sa inyo? Bakit? May mga tao na kapag gipit na, ang tinitingnan at ang pinagpaplanuhan ng masama ay ang gamit ng iba. Mas bayaw. Yung tipong, sagad na sagad ka na, anong plano mo? Yaan mo na, may lupa pa si nanay. Paano wala ka ng budget? Kaya yan. May alahas pa si ate. O kaya naman, paano? Ano ipang papatakip mo riyan? Huwag kang mag-alala. Nasa akin ang kutsi ng tiyo ko. Pero itong balo iba. Nag-focus siya sa kung anong meron siya. Again, in verse 2, ang sabi, anong maitulong ko sa iyo? Tanong ni Eliseo, ano bang meron ka sa bahay mo? Wala po, maliban sa isang boteng langis, sagot niya. Imagine, kung sinabi niya kay Elisha na wala siyang langis pero may perfume yung anak niya. Pinag-interesan pati sa anak. Sino po rito yung mga nanay na inutang mo ang ipon ng anak mo at hanggang ngayon hindi mo pa binabayaran? Repent, for the kingdom of God is near. Kaya yung ibang anak ayaw na magpautang sa magulang kasi hindi naman daw binabayatan. Sasabihin naman ng mga nanay at saka ng mga kung sino man, Mr. pa akong singilin, yun may ginastos ko rin para sa kanila. Mga mami, ang usapan po'y utang. Kaya kung gusto po natin ang mga anak natin ay matutong magbayad, kung sakali mang sila'y makakautang, bayaran natin sila pag inutangan natin. Nariyan pagkakayaw, parang ayaw na sumagot ng mga nanay. Naalaala ko meron daw anak inutang nung ina yung ipon nung anak. At ang sabi, babayaran din daw. Tapos nung sinisingil na nung anak, ang sabi nung inay, ba't mo nga ako sisingilin? Naging pinabaon ko na sa iyo. Ay, ano gang usapan? Di kayo utang. Tapos takanta-taka, bakit daw yung anak niya nung lumaki, ang dami raw pinagkautangan, tapos di daw binabayaran, nakakahiya daw. Ang alingali ko sabihin doon sa ina, Mame, ikaw na yung tinuro ninyo sa anak ninyo Di yung gagawin noon. Ay pag sinisingil ng mga kumpare at mga tropa paray, ba't ako hindi mo binabayaran sa utang mo sa akin? Paray, ikaw na may mister pang maningil sa akin, kayo rin naman ang umubos, no? Hindi ko. Namalaman-laman ko. Yung pala ay nagbuhat sa ina. Dumaloy sa anak. Anyway. Ayun mabuti yung malinaw usapan. Kung naririto ang iyong ina, repetihin mo, Mame, sabi ni Pastor, 2023 na, kailan pa yung utang mo sa akin? Grade 2 pa ako. Pambili ko pa sana ng Beyblade yun. Okay. Imagine nyo nga naman kung ang pinag-interesan ng balo ay yung pag-aari ng anak niya o kung sino man. Possible ma-miss niya yung blessing. Church, sometimes God tests us kung gaano tayo kakontento sa buhay. Sometimes God will test us kung gaano kang kasaya sa kung anong ibinigay niya sa iyo.
kung maiinggitin ka pa rin o hinahangad mo pa rin ang meron ng iba, God is telling us today to focus on what we have. Hi Lord, 2023 na, magaling pa rin kapitbahay ko kahit di nag-church. At balita din sa amin na laging na-attend ng schooling ng tukhang, ay naunlad ang buhay eh. Ako'y laging nag-church, ba't ako'y... Oh, no. God is telling us to focus on what you have. Natutuwa ako kay Brother Boy kanina kausap ko. Sabi niya, hindi pa po pastor karamihan ng pera ko. Actually, pinagaganda ko na lang Lagi niya sinasabi, wala siyang pera hindi ko naman tinatanggap. Sabi ko, meron, marami. Lagi. Ako hindi masaya ngayong New Year. Masaya kayo! Lagi na negative confession hindi. Palitan niyo yung salita niya. Ayan, sabi niya, ako pastor hindi karamihan ng pera. Pero pinagpapasalamat ko kay Lord, ako hindi nagkakasakay. Alam niyo ako natuwa doon. Nakapokus siya, hindi sa kung ano yung wala siya, kundi kung ano yung meron siya. Oh. Alam niyo, Brother Boy, yung health, ang katumbas niyan, milyon. Kasi yung mayayaman, tapos wala namang good health, walang biyaya ni Lord ng good health, milyon ang inuubos sa ospital. Kayo, wala kayong uubusin pa. Wala pa, bibigyan pa lang kayo ni Lord Pero hindi nyo kailangan ubusin dahil ang blessing naman ni Lord sa inyo, good health. Praise God. Kaya kung may good health ka, focus doon. Oh. Yung isa, ang sabi, Pastor, kailan kaya ako papupugihin ni Lord? Ay kung papaanong hindi nalalaman ng anak ang muling pagbabalik sapagkat ang ama lang ang nakakaalam. Gayon din naman yung pagpupugi ng Diyos sa iyo, hindi ko rin nalalaman. Pero huwag ka mag-focus doon. Malakas ka naman yatang mag-basketball, mataas kang tumalon, tatapboard ka pa. Oh. Opo, malakas ng makapogi yan. Madami akong nakita. Hindi kagwapuhan pero magaling mag-basketball. Ayos ang love life. Diba? Ba, nagkaka-hope yung iba? Makapag-practice nga. Makapag-practice nga. Lalo kapag pogi pa, ay naku, sobra na. Okay. Kaya kanyang pagpalain sa kung anong meron ka ngayon. Yung iba kasi sinasabi, siguro kung may negosyo ko, baka mas lalo akong uunlad. Siguro kung ako ganun din ang trabaho, kagaya na si brother, kagaya na sister, siguro mas mabilis akong uunlad. Pero nung napapansin mo, ewan ko kung napapansin mo, pero gusto ng Diyos, mapansin natin ito ngayon. Na miski hindi ganun ang trabaho mo, na miski hindi ganun ang negosyo mo, nagkulang ka ga. Di naman Because God wants us to know na kaya kanyang pagpalain sa pamamagitan ng kung anumang meron ka ngayon. Hello? Huwag mo nang laging tingnan o pagnasahan ng pag-aari ng iba. Meron kang sayo, may kakayanan kang sayo, at kaya kanyang pagpalain sa kung anong meron ka ngayon. Ito, napakaganda ng linyahan nito 1 Samuel chapter 17 verse 45. Sumagot si David, ang kausap niya rito si Goliath. Ang dala mo'y tabak, sibat, at pantusok. Confident po si Goliath kasi bukod sa siya ay well-experienced at talaga namang higante na warrior, ay may dala siyang mga pampatay talaga. Tabak, sibat, pantusok. Yan ang mga dala niya. Confident si Goliath. Pero ano sabi ni David? Ang dala mo'y tabak, sibat, at pantusok. Ngunit lalabanan kita sa pangalan ni Yahweh, ang makapangyarihang Diyos ng Israel na iyong hinahamak. Intindi? At alam nyo naman ang story, ang dala-dala lang naman ni David ay bato at saka yung pang slingshot. Tirador, o kung ano man yun. Slingshot kasi, iba pa sa tirador Pinagpala po ni God si David sa kung anong meron siya. Ang kailangan mo lang ay focus. Bakit hindi malabanan ng hukbo ng Israel si Goliath? Kasi nakapokus po sila sa laki ni Goliath, sa experience ni Goliath, at sa mga sandatang dala ni Goliath.
Pero ano ang kaibahan ni David sa mga sundalo ng Israel? Nakapokus si David sa kung anong meron siya. Actually, ang tamang term ay sa kung sino ang meron siya. Ano ang sabi ni David? Ngunit lalabanan kita sa pangalan ni Yahweh. Ngunit ako, ang dala mo, Gulayat, ay tabak, sibat at pantusok. Ang dala ko ay si Lord. Church, sige, palakpakan mo si Lord. If you want to experience multiplication of blessings, focus on what you have. At ano ang meron ka? You have God in your life. You have God in your life. God is on your side. God is not against you, but He is for you. And the God who is for you is the Waymaker, miracle-working God. Come on. We will end up with this. Church, di mo pa rin siguro ma-imagine kung paano the Lord will prosper and bless you and make you experience breakthrough this year 2023. But one thing is sure. Ano yung sabi doon sa kanta? Even if we don't feel it, the Lord is working. Even if we don't see it, the Lord is working. Because He is the way maker, He is the miracle working God. Maaaring ang tingin mo, nakikita mo ay para bagang, paano ka naman mangyayari sa akin yung sinasabi ni Pastor? Paano ka naman makakaranas ng breakthrough sa buhay? Paano ka naman makakaranas ng multiplication of blessing? Paano kang uulad ang buhay ko ngayong year 2023? Ay sa halip nga na magaganda ang nangyayari at yun ang inaasahan ko, hindi nga yun ang mga nangyayari. Kung ano yung hindi ko gusto, kung ano yung hindi ko inaasahan, yun ang nangyayari sa buhay ko. But behind those scenes, God is working. God is working. Sino po naniniwala rito na ang Diyos ay hindi tumitigil sa pagkilos sa buhay mo? Na patuloy at patuloy may inaayos at may inaayos sa buhay mo hanggang marating at makamit mo yung gusto ng Diyos sa'yo. Ano nga yung gusto ni Lord sa atin? Abundant life. Buhay na masagana, buhay na kasiyasiya, buhay na kumpleto. So sa lahat po na nagnanasa, nagpe-pray, naghahangad ng buhay na ganito, I am inviting you to stand up. Anong gagawin natin ngayon? Dito tayo magtatapos. We will focus on what we have. Sabi ni Elisha doon sa balo, anong meron ka? Langis. Ikaw kapatid, ngayon ay tinatanong ko, anong meron ka? Pastor, walang-wala nga ho ako, buti pa nga ho yung balo, may langis. Ako'y walang-wala. Ako'y asang-asa sa Diyos. Kapatid, hindi ka walang-wala. Dahil meron kang Diyos. At pag meron kang Diyos, meron ka ng lahat. So this morning, we will worship the Lord. We will thank Him for His faithfulness. Na even if nung year 2022, tila ba naging masungit ang buhay sa atin, pero ang nakakatuwa at ang napakasarap ipagpasalamat, na maaaring kung nawala man ng marami sa buhay natin nung year 2022, merong hindi nawala sa atin, and that is the Lord. Siya'y nanatiling tapat, siya'y naririyan, siya'y hindi nawala sa iyo. And let us focus on what we have today. Let us focus on what we have. We have God in our lives. We worship you, Jesus. Come on. Begin to open up your lips. At sabihin mo ngayon kay Lord na He is your God. That He is all you have. We believe in you, Lord. We believe in you, Jesus. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. We worship you, Jesus. Promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are.
You are here, Lord. You are here, Jesus. And we worship you. You are here. You are here in this place. We worship you. We worship you. We worship you. You are here, working in our midst. I worship you. I worship. Listen pa, you are here. You are here, working in this place. I worship you. I worship. You are here, Lord. You are here, working in our midst. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God. That is who you are. Come on, mag-focus ka kung sino meron ka ngayon. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God. That is who you are. You are here. You are here. Working in this place. We worship you. Worship you. I worship you. You are here, Lord. You are here, working in our midst. I worship you. I worship you. 'Cause you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God. That Come on, is church. who you are. Mag-focus ka kung sinong meron ka sa buhay mo, and that is the Lord. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God. That is who you are. And you are my God. Oh, waymaker, Miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God. That is who you are. Sino ang Diyos mo? Sino ang Diyos mo? Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God. That is who you are. 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 Even when I don't see it, you're working. even when I don't feel it, you're working. You never stop, you'll never stop working. You'll never stop, Lahat ng naniniwala na ang Diyos ay patuloy na kumikilos sa buhay mo. Even when I Come on, don't sabihin see mo kay it, Lord you're ngayon. working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop, kumikilos ang Diyos sa buhay mo. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Ikaw ang aming Diyos. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are.
Pwede ba sabihin natin kay Lord? Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who. Ngayon naman mga kababaihan, sabihin mo kung sino ang meron ka sa buhay mo ngayon. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is. Lahat ng nagsasabing si Lord ang pinakamahalagang meron siya sa buhay niya, sumigaw! Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. For the last time, sabihin natin kay Lord, you are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. 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 Lord, we thank you sa inyo pong katapatan, kabutihan, kadakilaan, pag-ibig, pagsama, paggabay, pagtulong sa amin nung year 2022. And Lord, ngayon pa lang po, ipinagpapasalamat na rin po namin ang inyo pong pagsama, pagtulong, paggabay, pagpapala sa amin ngayong year 2023. Lord, dinededicate po namin sa inyo ang buong year 2023. Lord, we pray, pagpalain niyo po. Mula January 1, 2023 hanggang December 31, 2023. Dinededicate po namin sa inyo ang buong taong ito. We believe, we know, we declare that you are God of year 2023. Ikaw ang Diyos, Hari at Panginoon ng taong 2023. And Lord, we believe in you. We put our focus in you. Hindi po kami magpo-focus sa problema, hindi kami magpo-focus sa kahirapan, hindi kami magpo-focus sa kung anuman. Bagkus, itutuon po namin ang aming paningin sa inyo sapagkat kayo po ang meron kami. Sapagkat kayo po ang lahat-lahat na meron kami. Kayo po ang mahalaga. Kayo po ang kayamanan namin. Kayo po ang importante sa buhay namin. Lord, we dedicate to you year 2023. At ibinaba niyo po ang inyong salita that we will catch the vision of multiplication. Lord, we pray, multiply the blessings of your people this year. Pasaganain niyo po ang inyong mga anak higit sa naranasan namin ng mga nagdaang taon. And we believe, O Lord God, na sa mga susunod pong araw, greater things ang ipararanas mo sa amin. Salamat po, Ama, once again. Idinededicate po namin sa inyo ang buong year 2023. Bless this year and bless your people. Bless your church. Thank you, Lord, because you said in your word that you came to give us life and have it abundantly. We worship you. We bless your name, O God, for you are the God of abundance, and that's what you want na maranasan ng iyong mga anak. So in the name of Jesus, once again, I am declaring that year 2023, we will catch the vision of multiplication in Jesus' name. Imo-multiply mo, Lord, ang pagpapala ng iyong mga anak. Imo-multiply mo maging mga good properties. Imo-multiply mo ang kabutihan. Imo-multiply mo ang pag-ibig. Imo-multiply mo lahat ng mabubuting bagay sa buhay namin in Jesus' name. Thank you so much, Father. Unto your hands, dinededicate po namin once again ang aming mga buhay. Salamat kasi ikaw ay mabuti tapat noong 2022. And we believe na even your goodness, even your faithfulness for this year 2023, you will multiply. Salamat po, Ama. To you alone, all the glory and honor. Ito po ang aming prayer in Jesus' name. Everybody shout and say, Amen. Praise God. Pwede ba bago ka maupo, lumapit ka sa 7 tao at sabihin mo, receive God's multiplication in your life.
Come on. 7 tao, lapitan mo, sabihin mo, receive God's multiplication in your life. God bless you.